Lapit na nga pala mga kakulit matapos itong pagbabakod nga dito sa paligid ng ating munting bahay kubo. At syempre, nagluto na nga rin kami dito mga kakulit ng napakasarap na ulam ngayong aming pananghalian. Kaya naman, isang napakagandang araw na naman sa ating lahat mga kakulit. Dahil ngayong araw nga na ito mga kakulit ay may pasok nga ulit si Kenzo, kaya naman ako nga muna ulit ang magbo-voice over nitong aming vlog. Kahit na meron ngang hindi nakagusto ng boses ko noong nakaraang voice over ko sa aming vlog, ay pagpapatuloy ko pa rin dahil tanging ito nga lamang ang may tutulong ko sa larangan ng aming pagbablog ni Kenzo. Meron nga tayong kasabihan mga kakulit na hindi mo kailangan pakinggan ang sinasabi ng iba, ang mahalaga ay nagsusumikap ka para sa iyo at para sa iyong pamilya. O diba? Kaya naman, tuloy lang. Pero bago nga ang lahat mga kakulit, dahil ngayong araw nga na ito mga kakulit ay matatapos na nga itong pagbabakod dito sa paligid ng ating munting bahay kubo. Kaya naman ngayong araw na ito ay pumunta nga muna ako ng palengke para nga mamili ng aming iuulam ngayong pananghalian. At syempre, dahil tanghali na nga mga kakulit, kaya naman dinaanan ko na rin muna si Kenzo sa kanyang school. At bago nga ako pumunta dito mga kakulit sa ating munting bahay kubo, ay inintay ko muna na makapasok ulit si Kenzo. Bali ngayong araw nga pala na ito mga kakulit ay kung makikita nyo nga ay kaunti na nga lamang ang babakuran. Dahil medyo malawak-lawak nga din mga kakulit itong lupa ni Kenzo, kaya naman medyo natagalan din nga sa pagbabako. At isa nga lang din pala mga kakulit ang kinuha ko na magbabako dito. Dahil wala rin naman akong ibang ginagawa, kaya naman ako na nga lamang ang tutulong sa pagbabako dito. Kesa nga naman kukuha pa ako ng iba kung kaya ko naman ang ginagawa nila. O diba, nagkabakod na, nakatipid pa. At habang nagbabakod nga kami dito mga kakulit ay ang aking asawa naman ay nagluluto nga ng napakasarap na pangulam para sa aming pananghalian. At ang nilutong ulam nga pala ngayon mga kakulit ng aking asawa ay pritong isda at saka napakasarap na ginataang pako. O diba mga kakulit, napakasarap talaga. Comment nga kayo mga kakulit kung kayo ba ay kumakain din ng ganitong klase ng gulay. Dahil para sa amin nga mga kakulit ay napakasarap nga ng ganitong klase ng pagkain. At syempre dahil tapos na nga kaming kumain, kaya naman ipagpapatuloy na nga namin mga kakulit ang aming pagbabakod nga dito sa paligid ng ating munting bahay kubo. Bali ang babakuran na nga lamang pala mga kakulit ay itungan likuran na lamang ng ating munting bahay kubo. At yung kaunti nga sa kabilang gilid at sa harapan. At grabe nga mga kakulit, at kung makikita nyo nga itong bunso kong anak na napakapugi ay talaga namang napakakulit din. Na halos lahat na ata ng pagkain ay gusto na nga niyang kainin. At dahil hapon na nga ng mga oras na ito mga kakulit, kaya naman bumili nga muna ako ng aming mami merienda. Grabe, at sa sobrang tuwa ko nga mga kakulit ay napasayaw pa nga ako. At habang nagbabaak nga mga kakulit ng kawayan yung isa kong katulong, ay ako naman ay nagtatabas-tabas dito sa paligid nga ng ating munting bahay kubo. Dahil nung mga nakaraan nga ay panay ang pag-ulan, kaya naman napakabilis talagang tumubo ng damo. Kaya naman ang makita ko nga na medyo tumutubo na nga ito ay utay-utay ko na nga itong tinatabasan. Dahil kapag kumapal nga ang damo na ito mga kakulit ay napakahirap din naman tabasin. At ngayon nga mga kakulit ay kung makikita nyo nga ito na yung last part na aming babakuran dito nga sa ating munting bahay kubo. O diba mga kakulit, kung makikita nyo nga ay talaga namang napakaganda na ng ating munting bahay kubo. Sapagkat napalibutan na nga ito ng mga bako. At ngayon nga mga kakulit, finally sa wakas nga ay natapos na nga rin ito. O diba mga kakulit, kung makikita nyo ay todo effort pa nga ako sa pag-video para nga maipakita sa inyo ang buong itsura nito. Kaya naman sobrang nakakatuwa na talaga dahil napakaganda na nga nito noong mabakura. Kumbaga mga kakulit, nagkaroon nga din tayo ng kaunting privacy para sa ating munting bahay kubo. O diba, kaya naman abangan nyo mga kakulit ang susunod na kabanata dito sa ating munting bahay kubo. Scatter. Diba? Yung bet natin na 200, ito ang kinalabasan. 3,220. O, di ba? Ganun lang kadaling maglaro at manalo dito kay PH MOBA. So ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano manalo at kung paano maglaro dito sa bagong laro ngayon na PH MOBA. Siyempre, ang una mo munang gagawin na i-download mo ang link na nasa comment section and then mag-register. At sa pag-register naman, type mo lang yung username, password, and then i-confirm mo lang yung password. And siyempre, ang larong ito ay bawal sa bata kundi para sa matanda lamang. At ang itataya mo lang dito ay yung kaya mo lang mawala. So ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano maglaro dito sa Super Ace. At dito sa Super Ace ay napakadali lang maglaro. So ngayon, susubukan ko muna na mag-bet ng 200. Okay, ayan. Uy, tatlong scatter agad tayo. Okay. Uy, 3 10 spin agad. Uy, 20. 160. 260. Okay. 120. Uy, 240. Plus 160 pa. Uy, 660. Malaki yun ha. 160. Uy, 320. 300. 500. 200. Hala. Yung bet natin na 200, 3,000 na. 80. Uy, scatter pa oh. 20. Scatter.
Diba? Yung bet natin na 200, ito ang kinalabasan. 3,220. O, diba? Ganun lang kadaling maglaro at manalo dito kay PH MOBA. Kaya kung nais mong manalo at maglaro, nasa comment section ng link, mag-download at mag-register ka na. Sa bawat magre-register at magde-deposit, screenshot nyo lang at send nyo sa comment section kasama ang Gcash number nyo at mamimili ako ng bibigyan ko ng pabonus.